Unti-unti nang tumataas ang bilang ng mga napuputukan habang papalapit nga po ang bagong taon. Sa pinakahuling datos po ng Department of Health, nitong Pasko, umabot sa 28 ang naitalang firecracker-related injuries sa buong bansa. Kalahating porsyento pa rin naman daw na mas mababa po yan kumpara sa 56 na parehong panahon noong nakaraang taon. Karamihan sa mga naputukan ay edad 19 anyos pababa at karamihan nadali po ng 5-star, boga at maging ng triangle. Dahil po dito, paulit-ulit ang paalala ng DOH na iwasan ang paggamit ng mga paputok at agad na linisin at dalhin sa ospital ang sinumang mapuputukan. So yung mga numbers na binabanggit ko, pag in-add natin, maaari siyang lumampas dun sa 28 kasi yung iba pong mga pasyente, multiple parts of the body at kailangan ulit-ulitin ko yun, no? Hindi po isang bahagi lang ng katawan yung tinatamaan kapag tayo ay humawak ng paputok. Yan nga po ang tinig ni spokesperson o DOH Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita nga po ng Department of Health. Samantala, sinita ng Commission on Audit o COA ang Health Department dahil nga sa delayed at mga nakatenggang proyekto nito. Base po sa audit report ng COA, aabot sa 14.5 billion pesos na halaga ng mga infrastructure projects sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program noong 2024 ang hindi pa rin matapos-tapos hanggang sa ngayon. Kabilang po sa nakitang ugat ng delay ang mabagal na pagkuha ng mga permit mula po sa mga LGU, pagbabago sa disenyo ng mga proyekto at maraming iba pa. Dahil nga dito, apektado daw ang mga serbisyong pangkalusugan na dapat sanay na ibibigay sa publiko. Plano namang gawing mas komprehensibo pa ng Project NOAA ang hazard maps nito para magamit sa assessment ng mga lugar na madalas na binabaha. 1 bilyong piso ang inaasahang budget na makukuha ng Project NOAA sa susunod na taon. Kabilang po sa paggagamitan nito ang Oplan Kontrabaha, kung saan tutukuyin nila ang mga lugar sa labas po yan ng Metro Manila na kailangan pa rin ng flood control measures. I-update pa rin daw nila ang kanilang hazard maps para magkaroon ng flood, landslide at storm surge hazard levels kapag mayroong bagyo. Sa pamamagitan po nito, mas makatutulong daw ang Project NOAA sa paghahanda sa mga paparating na sakuna. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa